Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Dahil sa lindol sa Taiwan, kaya itinaas ang tsunami warning sa ilang lugar sa Luzon kaninang umaga. Marami ang inilikas at may mga nagsuspinde ng klase. Nakatutok live si Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Gab? Mel, itinaas ang tsunami warning sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon kaninang umaga matapos ang malakas na lindol na yumanig sa Taiwan. Kasunod ng 7.2 magnitude na pagyanig sa Taiwan. Naglikas naman ng mga residente sa Pagudpud, Ilocos Norte na mahigit 500 kilometro lang ang layo sa Taiwan. Partikular na dinala sa evacuation ang mga nasa baybayin dahil sa tsunami warning na inisyu ng PHIVOLCS. Ibig sabihin, maaaring lumikha ang lindol sa Taiwan ng mga tsunami o malalakas na alon na pwedeng umabot doon kaninang umaga. Ang mga mangingisda sa coastal areas, inilipat sa mas mataas na lugar ang kanilang mga bangka. Ipinagbawal din ang pagpalaot at nagkansela ng pasok ang ilang paaralan bilang pag-iingat. Pasado 10:30 ng umaga nang bawiin ng PHIVOLCS ang warning, matapos matiyak na hindi na mangyayari ang pinangambahan. Dito sa may Pagudpud, may preemptive evacuation pero na-cancel na nga. Nagkansela rin ng klase sa Claveria, Cagayan na sakop din ng tsunami warning. Wala naman daw lumikas na mga residente, ngunit hindi agad ibinababa ang abiso sa pagbabawal ng pagpapalaot. Pumunta po yung kapitan kanina, nagligpit naman po kami dito. Pero nag-cancel naman po. Basta yung mga mangingisda, not to venture muna, ma'am. Lalo na yung mga small crops, dapat hindi po muna sila mangingisda ngayon, ma'am. Kasi baka may mga aftershocks. Wala ring klase kanina sa Apari, Cagayan dahil sa tsunami warning. Pero hindi rin nangyari ang pinangangambahan at naging kalmado ang dagat sa baybayin ng Cagayan. Samantala, Mel, agad ding nakauwi yung mga nagsilikas nga kaninang umaga matapos kanselahin itong tsunami warning. Gayunman, patuloy pa rin ang monitoring ng otoridad sa mga coastal area. Yan muna ang latest mula rito sa Cagayan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Walang takas kahit nagtago sa Batangas ang suspect sa pagnanakaw umano ng mga motorsiklo at pagbebenta sa mga ito ng bagsak presyo. Yan ang eksklusibo kong pinutukan. Mula sa Pasig kung saan siya nasangkot sa mga kaso ng pagtangay ng mga motorsiklo, sa Calaca, Batangas nagtago ang suspect na ito pero tuluyang nadakip ng Special Operations Unit ng Eastern Police District nitong Biyernes Santo. May warrant daw eh. Ha? Ano yung warrant bakit? Saan yan? Pasig. Warrant. Alam niyo yun. Ayon sa pulisya, ang huling motorsiklong tinangay ng suspect gamit sa trabaho ng isang complainant na sandaling nag-stop over dahil daw sa pagod. Natulog po sa gasolinahan. Tapos anong ginawa ng suspect? Doon na po siya nagkaroon ng pagkakataon na kuhanin yung motor. Hindi nagpaunlak ng panayam ang suspect na nakakulong sa Pasig Police Headquarters pero ayon sa mga pulis. Ikinuwento niya sa amin yung style niya. Ang ginagawa niya kapag meron siyang nakitang motor o kahit na anong gamit na pakikinabangan niya, kinukuha niya to. Pagkatapos may suking bagsakan ng suspect ng mga tinangay. Naalok niya to sa mga motor shop. Pagkatapos sa mababang halaga. Hindi lang umano wanted ang suspect sa paglabag sa anti-carnapping law kundi pati sa theft. Paalala naman ng mga otoridad, lalo sa mga delivery riders na inaabot ng antok at pagod, kaya tumatabi para magpahinga. Doon sila mag-standby sa well-lighted as much as possible dyan sa mga malapit sa may police stations or sa barangay hall. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Naabo ang nasa 15 bahay sa isang barangay sa Quezon City matapos may sumiklab na namang sunog. Ang hinala ng mga residente, nag-ugat yan sa nag-spark na linya ng kuryente. At nakatutok si Marisol Abduraman. Sa gitna ng sunog sa Republic Avenue sa Barangay Holy Spirit, may pagsabog pa sa posing na dilaan ng apoy.
kaya ang ilang residente napaiyak. Yung kuryente po yung pumuputok eh. Tapos nakita ko rin po nung bumagsak tong mismong kuryente na to. Pagbagsak niya doon, tsaka po gumapang na rin yung mga pumuputok doon sa kuryente. Pasado 8:00 ng umaga nang sumiklab ang sunog na umabot sa second alarm at tumupok sa 15 bahay. Kabilang narito ang bahay ni Miguela na naiyak din ng madatnang halos abo lahat. Hindi ko nga po alam paano kami mag-umpisa uli. Si Alvin naman namulot ng mga barya na tanging na-recover niya kanina mula sa nasunog nilang tindahan. Ano po yung mga nakuha ho ninyo? Yung benta po ng tiyahin ko. Nakita rin ni Alvin kung paano nagsimula ang usok pero ilang minuto lang daw sobrang laki na ng apoy. Bigla na lang po na may umapoy doon sa bandang likod. Okay. Ang po namin yung sa kuryente lang po yung wire nag-spark. 3-story residential. At nagsimula po ito sa ikalawang palapag at still under investigation ito nga pong bahay na ito. Muling paalala ng BFP para iwas sunog. Iwasan ang overloading of extension cords natin, mag-disconnect ng appliances from the outlets pag-aalis ng bahay. Palitan din daw ang defective cord at outlets at palagi ang mag-check ng LPG at huwag iwanan ang nilulutong pagkain. Sa ngayon, pansamantalang mananatili ang mga nasunugang residente sa covered court ng barangay. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sa pilitan namang inilikas ang mahigit 100 pamilya sa Abra at Ilocos Sur. Hindi dahil sa banta ng tsunami, kundi sa engkwentro sa pagitan ng Philippine Army at mga hinihinalang New People's Army o NPA. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mistulang mga bulalakaw na nagliwanag at umalingaw-ngaw ang bumulabog sa mga residente ng Pilar Abra at Santa Maria Ilocos Sur. Ang tila mga pailaw, airstrike pala sa gitna ng engkwentro ng mga sundalo at grupong KLG North Abra. Ayon sa 501st Infantry Brigade, nagsagawa ng security operation ng 50th Infantry Battalion sa barangay Nagkanasan nang mangyari ang engkwentro. Isang sugatan sa 8 oras sa operasyon mula alas 11 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Yun yung mga areas na kung saan suspected na mga withdrawal routes nila. And just to impress on them that we have their capabilities. May simba-simba. Sige po. Amin nga ko, awanti mabati dito yan. Dahil sa takot sa pilitang inilikas sa mahigit 100 pamilya sa mga apektadong bayan, kinansela rin ang klase sa lahat ng antas sa Pilar. Hindi ang puti akong sir ta talaga hangko kaya addan po to kon sir. Addan. So day gayon nagkuak mo lang nagbuto nga mo lang. May kanin tayon mang kung nadadagyan nako. Nakikiusap ako sa kanila na wag po munang bumalik sa mga bahay-bahay nila para sa safety po din nila. Kasi hindi po natin alam na baka meron pa dyan sa mga kapaligiran na mga hindi nating kilala na baka manggulo. Ito na ay ikalimang engkwentro sa pagitan ng militar at mga hinihinalang NPA sa Abra ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Sinuspende muna ng Agriculture Department ang pag-i-issue ng clearance sa pag-aangkat ng ilang isda sa bansa. Pangdelata umano kasi ang permit pero dinadala sa mga palengke kaya apektado ang mga lokal na mangingisda. At nakatutok si Tina Panginiban Perez. Iniimbestigahan ng Agriculture Department ang pagpupuslit daw sa mga palengke ng hanggang 100 tonelada ng imported na isda kada taon, partikular ang galunggong, bonito at mackerel. Illegal daw yan kung ang importation ay para sa delata, processing o sa institutional buyers. Not at all. Both fisher folk and commercial. Kasabay niya na isuspendido muna ang pag-i-issue ng import clearance para sa mga isdang yan. Sabi mismo ng Agriculture Secretary na dating fishing tycoon, alam ko lahat ng kalokohan na nangyayari dyan. That's why I came up with the DAO yesterday. Papayagan lang ang pag-aangkat ng mackerel na gagawing delata kung pasok ito sa vatable sale ng nabentang delatang mackerel noong 2023 na may dagdag na 10%.
Binubuo na rin anya ng DA ang enforcement team nito. Sabi ni Chu Laurel, tiniming niya ang utos ngayong fishing season para hindi maapektuhan ang presyo ng mga isda. Dahil fishing season naman ng mga small, municipal at commercial from March to hanggang June yan. So prices should be stable. Sabi ng Department of Agriculture, hahabulin at parurusahan nito ang mga nasa likod ng iligal na pagpupuslit ng mga isda sa mga palengke. Pero hindi raw kasama sa crackdown ang mga nagtitinda sa mga palengke. Yung mga taga-palengke, wala namang kasalanan yan eh. Sa totoo lang eh, ang kasalanan niya yung nagpapasok eh. At nagda-divert eh. Kawawa yung maliliit sa palengke. Sabi ng kalihim, tukoy na nila ang karamihan sa mga importer. Pero daraan daw ang investigasyon sa tamang proseso para anya hindi maapektuhan ang mga lehitimong nag-aangkat. Mula sa Nueva Ecija, para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Extra special and memorable ang naging Holy Week vacay ni Kailin Alcantara sa kanilang hometown. At ngayong back to work na, may baon siyang good news. Makichika kay Lars Santiago. Best vacation ever para kay Kailin Alcantara ang isang linggo niyang bakasyon sa kanilang hometown na Camarines Sur at Albay sa Bicol. Para siyang reset talaga yung nangyari po dun sa Bicol dahil hindi lang po beach or bonding with my family pero nagprosesyon po kami and yun yung pinaka-highlight ng buong trip ko. Kinalimutan muna raw ni Kailin ang diet dahil napakasarap ng authentic Bicolano food na inihanda ng kanyang mga kaanak. Hindi mawawala ang Bicol Express, ang laing, at meron po ako natikman na bagong fish, kwao. Nasa Sorsogon lang po nahahanap. At every Holy Week lang po siya lumalabas talaga. Natikman ko rin po ang pansit dinuguan. Sa isang IG post, ibinahagi rin ni Kailin ang larawang ito habang nasa itaas ng puno ng nyog. Literal na buwis-buhay nga raw siya para sa isang perfect shot. Napakahirap po pala. Pinakita sa akin ni Papa na pwede naman daw ako umakyat na nakatayo. Pero masyado lang po talaga ako natatakot. Buti na lang andun yung mga kapatid ko to support me. Pati native games na kinalakihan ni Kailin, muli niyang nilaro, katulad ng sungka. Habang naglalaro, naisip nga raw ni Kailin ang Cali Olympics na gagawin nila sa All Out Sundays ngayong darating na Sunday. Ngayon nga, back to work na rin si Kailin. Masaya niyang ibinalita na siya pa rin ang pinili ng Korean Tourism Organization bilang Filipino ambassador sa 3 taon. Nung nalaman ko yun, I got teary-eyed. Ang sarap po sa pakiramdam kasi pinagkakatiwalaan pa rin po nila ako to promote Korea here in the Philippines and Philippines sa Korea. Babalik na rin si Kailin sa taping ng series nilang Shining Inheritance. I'm looking forward to working again with incredible co-stars. Kasi again, wala pong halong showbiz. Lahat po talaga kami doon. Ako, napakasarap katrabaho. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.